Congratulations! You are now legally Mrs. Mateo Cordova. Nakangiting bati ni Mateo sa kanya. Hindi porket pumirma ako sa lecheng kontrata na yan, ay iyong-iyo na ako. Nakangising niyang turan. Nagngingit-ngit ang loob niya at ng mga sandaling yon, ay gusto niyang ibalibag dito ang attache case na dala nito. That's fine with me. Hindi ako madaling sumuko. At sisiguraduhin kong mapapaibig kita. At makukuha ko ng buong tiwala at pag-ibig mo. Seryosong turan nito, habang matiim na nakatingin sa kanya. Oh dear, don't get too high of yourself. Anumang oras ay pwede kong tawagan ng lawyer ko at mag-file ng annulment. Sa pagtataka niya ay bigla itong tumawa ng mahina. Suit yourself. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi ka magtatagumpay, Janice. Bago ako nagpunta dito, ay galing na ako sa abogado ko. At ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. A marriage can be annulled anytime after the wedding ceremony with a maximum time limit of 3 years. However, there has to be valid grounds which have to be cited and met. Nakangising sabi pa nito. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao dahil may punto ito. Hindi papayag ang korte kung sakaling mag-file siya ng annulment kung walang matibay na ebidensya na pwedeng gamitin para ma-approve ang request niyang annulment. Why the heck are you doing this to me? Gigil na tanong niya rito. I like you, Janice. And believe it or not, I'm starting to fall for you. Harder. Deeper. Seryosong sagot nito. I won our bet. So you'd better take this seriously. Napasinghal siya ng tawa at sarkastikong tumingin dito. At itong paraan mo para patunayan sa akin ang pagmamahal mo? Seriously? You pushed me to do this. Mariinitong sagot sa kanya. Ilang beses akong nagtapat sa'yo. And I asked you to go out with me. But you always find reasons to reject me. That's because you're working with me. Sigaw niya rito at galit na hinampas ang mesa. Bakit bang hirap mong makaintindi? Ilang beses kong sinabi sa'yo na hindi kita pwedeng patulan dahil… To hell with those excuses. Galit na sigaw nito. Literal na nagulat siya sa galit na rumihistro sa mukha nito. Kitang-kita niya ang pag-igting ng panga nito at ang pamumula ng mukha dahil sa matinding galit. Stop using that damn excuses to deny your feelings for me, Janice. I know that we both have the same feelings for each other. Ha? Singhal niya at sumandal sa upuan sa katumawa ng malakas. What feelings are we talking here? Is it the feelings when we both fuck each other? Yun ba yun? Well, I'm sorry to tell you that I also have the same feelings with every person I… Hindi na ituloy ang sasabihin dahil mabilis siya nitong nilapitan at hinapit sa bewang. Saka mapusok na hinalikan sa mga labi. Dahil sa pagkagulat sa ikinilos nito, ay hindi agad siya nakahuma. Naramdaman niya ang mapusok nitong mga labi sa kanya. Sinubukan niyang lumayo ngunit gamit lamang ang isang kamay nito, ay nagawa nitong ilagay sa likod ng upuan ng dalawa niyang kamay at hinawakan yon habang patuloy pa rin sa paghalik sa kanya. Mariin niyang itinikom ang bibig at gusto na niyang sumabog sa sobrang galit. Walang sino mang lalaki ang gumawa nun sa kanya. She was a dominant, and being in a helpless situation like this make her humiliated and furious. Tumigil sa paghalik si Mateo at lumuwag na rin ang hawak nito sa kamay niya. Get the hell out of here! Matigas at puno ng otoridad na utos niya rito. Hindi ito kumibo. Ngunit maya-maya lang ay huminga ito ng malalim. I'm sorry. Malumanay na wika nito. I get jealous and… Damn you! I don't want your freaking explanation. Get the hell out of here! Sigaw niya rito. Dahan-dahan itong umatras sa kanya at isa-isang inilagay ang mga papeles kasamang marriage contract nila sa attache case. Bago pa man ito tuluyang makalayo sa kanya, ay nagsalita siya. If you really want this shit, fine, I'll do it. Tumingin siya rito at walang kahit anong emosyong mababasa sa mukha niya. I'll give you 1 month. Pero kapag natapos ang 1 buwan na walang nagbago, aminin mo sa buong mundo ang pagpilit mong ikasal tayong dalawa. Natigilan ito ng ilang segundo. At nang makabawi ay tumango ito. We are settled then. Nakangiting sabi nito. Tawagan mo ako kung
I'm not done yet. Putol niya sa sinasabi nito. Stop bossing me around. If I want to call you, I will call you. But if not, fuck off. Naglakad siya palapit dito at nang nasa harap na siya nito, ay nangaakit siyang ngumiti. You're going to regret messing me around. Dagdag pa niya at inunahan na itong lumabas ng conference room. Pagbukas niya ng pinto, ay nahuli niyang naglalandian ng dalawang assistant nila ni Mateo. Mabilis namang umayos ng tayo si Darla at lumapit sa kanya. I'm sorry, miss. Nahihiyang sabi nito habang nakatungo ang ulo. Sinulipan niya ang assistant ni Mateo bago tumingin sa kanyang assistant. Tapos na kaming mag-usap. Pakiligpit ang mga gamit ko at dalhin mo sa office ko. Casual niyang utos dito. Yes, Miss Ortega. Sabi nito at pagkatapos magpaalam ay pumasok na ito sa loob ng conference. Tumalikod na siya at hakbang na sana paalis sa lugar na yon nang marinig niyang magsalita ang assistant ni Mateo. So, are you done signing the contract? Makahulugang tanong nito sa kanya. Lumingon siya dito at katulad kanina ay wala pa ring emosyon ang mukha niya. Sa klase ng tanong nito ay tiyak niyang may alam ito sa plano ni Mateo. Which contract? The one with my company seal? Or the one with the seal of Civil Registrar's Dam Office? Sarkastiko niyang tanong dito. Hindi naman ito nakaimik at laglag ang panga sa sinabi niya. Bumukas ang pinto ng conference hall at lumabas mula roon si Mateo. Matalim niya itong tiningnan bago tuluyang talikuran ng mga ito at dumiretso ng elevator. Nang sumara yon ay malakas niyang hinampas ang dingding ng elevator. Mabuti na lamang at mag-isa lang siyang sakay doon, kaya nailabas niya ang galit na naipon sa dibdib niya. Galit siya sa binata, ngunit mas lamang ang galit niya sa sarili dahil hindi niya kayang itanggi na nagugustuhan niya ang paraan ng paghalik nito sa kanya. Kung hinayaan niyang maging marupok sa harap nito, ay tiyak na mauuwi yon sa mainit na tagpo. Which is, she badly freaking missing. Marahas siyang napabuga ng hangin at inayos ang sarili nang huminto ang elevator. Pagbukas nun, ay nakita niyang may 4 na kababaihang pumasok. Binati siya ng mga ito at tanging tango lang ang sinagot niya. Nagkaroon ng mahabang katahimikan doon at napansin niyang isang kasamahan namang itong panayang tingin sa kanya. Masama ang timpla niya ngayon at kailangan niyang magpalamig. Total, sira na rin naman ang reputasyon niyang ilang taon niyang iningatan. Bakit hindi na lang niya sagarin? Hey, what's your name? Tanong niya sa empleyadong panay ang tingin sa kanya. Melinda Santos po. Magalang na sagot nito. Nakita niyang nagkatinginan ang mga ito sa isa't isa. Ngunit nang makitang nakatingin siya, ay mabilis na nagsitunguan ang ulo. Which department are you? Tanong niya ulit dito. Editorial po. Tumangu-tango siya. You know my assistant, right? Tanong pa niya rito. Tumango naman ito. Yes, miss. Good. I want you to look for her and tell her to meet me in my office. ASAP. Seryosong utos niya rito. Nagulat man ay mabilis itong tumango. Huminto ang elevator at lumabas ang mga kasama nito. Nag-alangan itong lumabas at sininyasan ang mga kasamahan na magpapaiwan ito. Lihim siyang napangisi. Kahit hindi ito magsalita, ay alam niyang may lihim itong pagnanasa sa kanya. She's expert of reading everyone's desire. Marahil ay dahil na rin sa napakaraming babae at lalaking nakakasiping niya. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao sa kanya. As long as they are single and ready to have fun with her in bed, okay sa kanya. And her being a dominant, she likes to order and punish them. Kung ang mga kaibigan niya ay nagmula kay Maria Clara, siya naman ay galing sa angka ni Magdalena. Ang kaibahan niya lang ay hindi siya nagbebenta ng katawan. She's using her body to have fun and to satisfy herself. Nasa makabagong panahon na ang mundo. Mulat ng lahat sa ganitong uri ng kasiyahan. Paghintong muli ng elevator ay sinulipan niya ito. Come with me to the office. Kaswal na utos niya rito.
Ho? Gulat na sabi nito. Ngunit hindi na niya ito pinansin pa at naglakad na palabas ng elevator. Dire-diretso lang siya hanggang sa makapasok siya sa opisina niya. Tahimik namang nakasunod si Melinda sa kanya. "Sit down," sabi niya. At itinuro ang mahabang sofa na nasa di kalayuan ng mesa niya. Ang sabi niya po ay hahanapin ko si... Tell me." Agaw niya sa sinasabi nito. "Are you attracted on me?" Parang kanyang tanong dito. Naglakad siya papunta sa kinaroroonan ng maliit na bar. Kumuha siya ng 2 baso. At pagkatapos lagyan ng yelo, ay sinalinan niya ng whiskey. "Sagutin mo lang ang tanong ko. I won't get mad," sabi niya pa, habang papalapit siya sa kinaroroonan nito. Nakita niya ang pamumuo ng pawis nito sa noo nang umupo siya sa harapan nito at iabot ang basong may lamang alak. Idolo po kita." Nauutal na sagot nito. "Sa katunayan kaya po ako pumasok dito ay para magkaroon ng tsansang makita at makausap ka ng ganito. I mean, yung tayong dalawa lang." Nilagok nito ng isahan ng alak. Gumuhit ang pait sa mukha nito. Ngunit baliwala iyon sa babae. Napangiti siya. At inisang lagok lang din ng alak. Humagod sa lalamunan niya ang pait ng inumin. Ngunit hindi niya yun pinansin. "Miss Ortega, alam ko pong hindi kayo pumapatol sa mga empleyado at nakakatrabaho niyo pero..." Huminto ito sa pagsasalita at kinagatang ibabang labi. "Handa po akong mag-resign para lang hindi masayang ang oportunidad na to." Napataas ang kilay niya nang isa-isa nitong baklasin ang botones sa suot nitong polo. "Are you aware of what you're doing?" Tanong niya rito. Tumango naman ito at habang patuloy sa pagbabaklas ng mga botones ng damit nito. "Sobrang crush po kita, Miss Ortega. At handa akong gawin ang lahat para paligayahin ka." Napangiti siya. Itinulak niya ito pahiga sa mahabang sofa. Tinulungan niya itong hubarin ang suot nitong damit. At nang mahubad yon, ay kaagad niyang itinali ang mga kamay nito sa likuran nito. Tumayo siya upang lagyan ng alak ang baso niya. Pagdaan niya sa kanyang table, ay tumawag siya sa intercom. "Darla, come at my office and cancel all my meetings today. I want to relax. Come and join us," sabi niya rito. At bumalik sa kinaroroonan ni Melinda. Halata sa mukha nito ang pagkagulat sa narinig na sinabi niya. May nangyayari sa... Darla's my personal assistant. She wasn't hired here. And she's not my employee." Nakangiting sabi niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Darla. Agad itong lumapit sa kinaroroonan nila. "Let's go to my room," utos niya rito. Nauna siyang tumayo habang inalalaya naman itong makatayo si Melinda na halatang na-excite sa mangyayari sa pagitan nilang tatlo. Lihim siyang napailing nang may mapagtanto. Kung babawiin niya ang sinabi niyang kailanman, ay hindi siya makikipagrelasyon sa mga nakakatrabaho niya at mga employee niya. Malamang nadadagsain siya ng mga taong gustong makalaro siya sa kama. Tunog ng ho nang gumising kay Janice. Iminulat niya ang mga mata at bumungad sa kanya ang 2 babaeng magkayakap sa tabi niya. Napangiti siya. Hindi niya akalain na kayang tapatan ni Melinda ang pagkawad ng kanyang sekretaryang si Darla. Ang ending, parehas na pagod ang mga ito sa pagpapaligaya sa isa't isa. Bumangon siya at pinulot ang mga damit niyang nagkalat sa sahig. Pagkatapos ay nagpunta sa banyo upang maglinis ng katawan. Hindi niya muna pinansin ang pagtunog ng kanyang cellphone kung sino man yon ay hindi na importante sa kanya. Habang nasa ilalim ng shower, ay muli niyang naalala ang nangyari kanina sa pagitan nila ni Mateo. Bumalik ang inis niya sa kanyang sarili. She was cornered and she doesn't expected that and caught by surprise. Tuloy ay nataranta siya at hindi nakapag-isip ng maayos. Nang matapos siyang maligo at magbihis, ay hindi na niya pinagkaabalahang magpatuyo ng buhok at lumabas na sa kwartong yon. Hinayaan niya lang matulog ang 2 babae dahil hindi biro ang ginawang pagtatagisa ng mga ito.
para lang makuha ang kaligayahang kaya niyang ibigay sa mga ito. Pagkalapit niya sa kanyang desk, ay kinuha niya agad ang kanyang phone at napataas ang kilay niya nang makitang napakaraming text messages at missed calls ni Mateo. Hindi niya maiwasang mapasinghal ng tawa habang iniisa-isang basahin ang mga mensahe nito. Nag-appear ulit ang numero sa screen ng cellphone niya. Pinalipas niya muna ang ilang sandali bago yun sagutin. Hello? Casual ang boses na bati niya rito. Where are you? Kanina pa ako tumatawag at nagte-text sa'yo. Excuse me? Do I need to report what the hell am I doing to you? Sarkastiko niyang tanong dito. Panandali ang katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Hinintay niya itong magsalita muli kasi wala naman siyang dapat ipaliwanag dito. I set a meeting with your family. Sabi nito, pagkatapos ng saglit na katahimikan nito. What the hell? Gulat na sigaw niya. Halos mapatid ang litid niya sa leeg sa lakas ng pagkakasigaw niya. Why the hell did you do that? Narinig niya ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. Janice, I want us to be official. Gusto kong malaman ng pamilya natin ang tungkol sa relasyon natin. Mapakla siyang napasinghal ng tawa. Relasyon? You're out of your mind, Mateo. Wala tayong relasyon. Ang meron lang tayo ay init ng katawan. You want me because you want to control me. That's not true. Sabi nito sa mahinahon na boses. Believe it or not, I want you because I love you. Natawa siya ng pagak at sumandal sa upuan niya. Bigla siyang na-stress, and all she could think was to vent out her stress by punishing someone in bed. Or she could punish him. Ngunit kaagad niyang binura ang ideyang yon dahil natitiyak niyang sa huli ay siya lang din ang lalabas na talunan. You love me? Tanong niya. Ang gago naman ang pagmamahal mo na yan, Mateo. If you really love me, you have to show it to me in a nice fucking way. We made a deal. Seryosong sabi nito. And you lost in the game. Love isn't a game for fuck's sake. Singhal niya rito. I swear to God, if I hear you curse me again, I'll come and fuck you in your desk. Mariin at puno ng pagbabantang sabi nito sa kabilang linya. What the? Natigilan siya at nakagat ang labi nang ma-realize ang sinabi nito. You're crazy. Naiiling na sabi niya at marahas na nagbuga ng hangin. Yes, I am. I am head over heels crazy for you, Janice. I tried to pursue you, but you keep pushing me away. At ang dahilan lang ay ang pride mo. It's not just my pride, dickhead. It's my dignity as one of the most prestigious businesswomen. Singhal niya rito. Hindi ba makakadagdag na engagement ang company mo ang pakikipag-collab sa company ko? Nito. Ipinikit niya ang mga mata niya at minasahi ang sintido. Kahit anong gawin niya ay tiyak na may ibabato itong dahilan, kaya mas mabuting manahimik na lang siya at hayaan ito. Ang mas magandang gawin niya ay mag-isip ng paraan para kusa itong sumuko sa kanya at mapilitan na ipaanal ang kasal nila. I'll pick you up at 5. Narinig niyang sabi nito. Your dad invited me to have dinner at your house, so we'll be... I can go home alone, Mateo. Malamig niyang turan dito. Hindi mo basta-basta mababago ang nakasanayan kong routine. I'll pick you up. See you later. Sabi nito at hindi na siya hinintay pang sumagot at kaagad nang pinutol ang linya. Bastos! Singhal niya at inis na inilapag ang cellphone niya sa ibabaw ng lamesa. Humalukip-kip siya at nag-isip ng dahilan kung paano niya ito matatakasan mamaya. Bumukas ang pinto ng secret room niya at sabay na lumabas sina Darla at Melinda. Lumapit ang mga ito sa kanya at tila naghihintay ng iuutos niya. Darla, can you make me a coffee please? Utos niya sa kanyang sekretarya. Tumango naman ito at agad na sinunod ang sinabi niya. Naiwan namang nakatayo si Melinda sa harap niya. Do you need anything? Tanong niya rito. Wala po. Babalik na po ako sa trabaho. Sabi nito sa kanya.
Tinanguan niya lang ito at kinuha ang kanyang cellphone na muling tumunog. Thank you, miss. Hindi niya pinatapos ito sa pagsasalita. I have to take this call. If you're thinking about what happened earlier, forget it. It was just foreplay between you and Darla. Sabi niya na hindi man lang ito binigyan ng pansin. Okay po. Sabi nito. At naglakad na palabas ng opisina niya. Hello Zay, what's up? Tanong niya sa nasa kabilang linya. Narindi ang tenga niya nang bigla itong sumigaw sa kabilang linya. Automatiko niyang inalayo ang hawak na cellphone sa tenga niya. Jess, why the hell are you shouting? Nakasimangot na singhal niya rito. Tumawa naman ito. Sorry naman. I get excited when I hear that you're married. Jess, wouldn't tell us about this. Kung hindi pa tumawag si Daddy, hindi pa namin malalaman. Nakagat niya ang ibabang labi niya na tila nanghihinang sumandal muli sa kanyang upuan. This is a disaster. Tell me, kailan pa naging kayo ni Mateo? Napaka-secretive mong tao at hindi mo talaga ipinalam sa amin ang relationship mo with Ma. I-frame me. Putol niya sa sinabi nito. What do you mean? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Marahas siyang napabuntong hininga. Paano niya ba ipaliliwanag dito ang lahat? He's not just a damn model, Zay. He's the CEO of the Macor Underwear Trading. Aniya. Pose? How come you didn't know about it? Di ba nag-check ka naman lagi ng mga informations ng mga model mo? He's not directly hired from my company. Hindi ba nga galing siya sa ibang agency and I recruited him to work as a part-time model in my company? Hindi ko nagawang i-check ang status niya dahil kaibigan naman siya ni Jadon. Right. That jerk. Hindi man lang niya sinabi ang totoong identity ni Mateo. Nanggigigil na wika niya. Bigla niyang naikuyom ang mga kamao niya at sa isip niya ay sinasakal na niya si Jadon. Kapag nagkita tayo, remember me to kick his balls. Sabi pa niya. Natawa lang ito sa sinabi niya. Pero balik tayo sa usapan, Janice. Did he propose to you? Tanong ulit nito. She rolled her eyes. Heto na nga. Di ba sabi ko kagabi I have a meeting with the VVIP investors? It was the Macor. And I don't have any information about the CEO because he was aloof and secretive. I got a source and the CEO. Pinagkadiinan niya ang huling salitang binanggit bago muling nagsalita. Doesn't like to chat anyone. Piling-pili lang ang mga taong nakakasalamuhan niya. And to my surprise, it was him. Really? Bakit parang hindi ka masayang nagkukwento? Hindi ba dapat matuwa ka dahil kilala mo ang makakapartner mo sa panibagong project na gagawin ng kumpanya mo? Sabi pa nito. Huminga siya ng malalim. How should I? He tricked me, Zay. And I hate him for making me feel stupid. Ano bang ginawa niya? Natatawang sabi nito sa kabilang linya. After he signed the contract, inabutan niya ako ng marriage contract. And asked me to sign it. At ako namang si Uto-Uto. Nagpaloko at pinirmahan ng kontrata. That's it? Tanong nito. Yeah, that's it. Inis niyang turan. Narinig niyang tumawa ito ng malakas. Muli siyang napabuga ng hangin. Parang tumang-tuwa pa ito sa kalbaryo niya. Grabe, mas matindi pa palang nangyari sa inyo kaysa sa amin ni IJ? Sabi nito sa pagitan ng pagtawa. Do you think it's romantic? Sabi pa nito. Gross, anong romantic doon? He gave me the contract and blackmailed me? Ganun na ba ngayon ang pag-propose sa isang babae? Yes, I like to fuck, but I still want a decent proposal. Muli itong tumawa. At sa pagkakataong yon, ay siningalanan niya ito at pinatigil. Tinanong mo ba kung bakit niya inayang magpakasal? Tanong nito na nasa boses ng excitement. Pakiwari pa ay kinikilig ito sa sinapit niya. Because of a fucking deal. Sagot niya. A fucking deal? Pag-uulit nito. You mean literally? As in tsuktsakan? Yeah, a month ago. I saw him in the Seven. And he has a red card. Sabi niya. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang init nang muling maalala ang mainit nilang pagtatalik ng araw na yon. It was her first time having sex with a client
And worse, in the fucking arena. Oh my God, that's insane! Sabi nito sa gimbal na boses. Is it that good? Wifey, Narinig niyang sigaw ng kanyang kuya sa kabilang linya. What? I just want to know dahil sa pagkakaalam ko, hindi nakikipagtsuktsakan si Janice sa... Hindi nito naituloy ang sasabihin dahil mabilis na inagaw ng kuya niya ang cellphone. you know what? Can you just keep it to yourself, Jan? Singhal nito sa kanya. Hindi niya napigilang matawa nang ma-imagine niya ang nakabusangot na mukha ng kanyang kuya sa kabilang linya. Nagkukwento lang ako. She asked me and I answer. Aniya, hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi. IJ, walang mali siya sa usapan namin. Give me back my phone. Dinig niyang tura ni Chelsea sa kabilang linya. Ikaw lang naman tong berde ang utak eh. Wifey, I'm your husband, and it's an insult to hear you asking that damn question. Sabi naman ng kuya niya. Gusto na niyang ibaba ang tawag ngunit alam niyang pagagalitan siya ni Chelsea. At ang malala pa, ay hindi siya nito titigilan hanggang mamaya kapag nagkita sila sa bahay ng kanyang daddy. IJ, hindi naman akong pinag-uusapan dito. It's about Mateo and Janice. Gusto ko lang malaman ang nangyari kung bakit nauwi sila sa tsuktsak. Enough. Sabi ng kanyang kapatid. Sinisigawan mo ko? Ani ni Chelsea. Hoy IJ, wala akong ginagawang masama ah. Saka ka mang galaiti dyan kapag tsuktsakan na natin ang kinukwento ko. Malakas siyang natawa sa pagkataklesa ni Chelsea. Lalo na nang marinig niya ang malalim na buntong hininga ng kanyang kapatid. Hindi na rin ito umimi, kaya natitiyak niyang sumuko na ito sa pagsaway sa asawa nito. Hello Janice, are you still there? Tanong ni Chelsea. Yeah. Sabi niyang hindi pa rin tumitigil sa pagtawa. Pasensya ka na. Umiral na naman ang pagka-Hitler ng damuho mong kuya. Sabi nito, at kahit hindi niya nakikita ang mga ito, ay alam niyang nagpapalitan ng matatalim na tingin ng mga ito. It's okay. Medyo hindi na rin accurate ang pinag-uusapan natin. Nakangiting sabi niya rito. Huminga ito ng malalim. Yeah, gusto ko lang naman kasi malaman kasi nga diba, isa yon sa mga big no sa bucket list mo. Well, I guess, is some kind of an expert and pro? He get me. Sabi niya. Inaamin naman niya yon. Dahil wala pang kahit sino ang nakagawa noon sa kanya. And for the record, she got an orgasm within less than 2 minutes. That's her fastest orgasm record. Yun naman pala, bumigay ka. Untag nito sa kanya. Hindi nakapagtataka na ayaan ka nga niyang pakasal. Dagdag pa nito. Hindi siya nakapagsalita at tahimik na sinang-ayunan ng isip niya ang sinabi nito. Wala na tayong magagawa dyan. Nito. You already have mutual agreement, so... Mutual agreement? Excuse me? I didn't say yes to him. Salubong ang kilay na sabi niya rito. Tumawa ito sa kabilang linya. Darling, whether you like it or not, you have a mutual agreement. Pinikot ka niya at nagpapikot ka naman. In the end, it's always a choice. Pinili mo yan kaya ibig sabihin, tinanggap mo ng kusa. Kahit na sinasabi mo na blackmail ka? Jez, kailan ba subuko at nag-giveaway ang isang Janice Ortega? Natigilan siya sa salita niya ni Chelsea. Doon niya lang din na-realize ang ginawa niya. She's right. She opened her arms and accepted. Oh fucking gosh. Does this mean I intentionally submitted myself to him? What the fuck have you done, Janice Ortega? Naghahanda na si Janice para umalis nang makarinig ng ilang katok sa pinto. Pagbukas niyon, ay nakita niya ang nag-aalangang mukha ni Melinda. Hindi napigilang pagtaasan nito ng kilay. Miss Ortega, pwede po ba kitang makausap? Nahihiyang tanong nito. Come in, sabi niya at tumayo upang isuot ang coat niya. Anong kailangan mo? Tungkol po sana sa nang... What about it? Putol nito sa kanya. I was hoping we could do it again. Buong tapang natura nito. Do what? May nangyari ba sa atin? As far as I know, it was only between you and my assistant. Mariin niyang paglilinaw rito.
Natigilan ito at tila nawala ng kulay ang maamong mukha. Pagko ay nag-iwas ng tingin sa kanya, na tila ba napakalaki ng ginawa nitong kasalanan sa kanya. Pero, listen Melinda, I don't hook up with my employees. Kung ano man ang nangyari sa inyo ni Darla, kagustuhan mo yon at labas ako ron. Seryoso niyang turan dito. I'm sorry, Mr. Ortega. This won't happen again. Nakatungong usal nito. Ang buong akala ko ay matutuwa ka sa ginawa ko kanina kaya nagpatianod lang ako at hinayaan si Miss Darla na gawin ang gusto mo. I am happy seeing both of you moan and pleasuring each other. Prangka niyang tugon. Ho? Nagangat ito ng mukha at gulat na tumingin sa kanya. Biglang sumama ang mood ko kanina. And I saw you drooling over me in that daytime. That's why I called Darla to accompany you. Sa ganung paraan lang ako marirelax. It's not that I'm into you or something. It's just that I love controlling people and watch them having fun in bed. Ibinuka nito ang bibig para magsalita nang biglang bumukas ang pinto at natigilan siya nang makita si Mateo na madilim ang anyo. Hindi ka ba marunong kumatok? Pagtataray niya rito. Tiningnan nito si Melinda na halatang nagulat at napatanga sa bagong dating. Kitang-kita niya ang kakaibang kislap ng mga mata nito habang nakatitig sa mukha ni Mateo. I'm here to pick you up. Formal at seryoso niyang turan dito. I told you I don't want you to come. Salubong ang kilay na sita niya rito. And I told you I'll come and pick you. Wika naman ni Mateo. Aalis na po ako, Miss Ortega. Ani ni Melinda. Sinadya nitong dumaan sa harap ni Mateo. Ngunit parang walang nakita si Mateo at nanatili ang tingin sa kanya. Pagkasara ng pinto ay mabilis siya nitong nilapitan at tapitin siya sa bewang. Kagad namang nag-react ang kanyang katawan at maging ang kanyang dibdib ay kumabog ng malakas. What are you doing? Tell me, Janice. What did you do with that woman? Madilim ang anyong tanong nito sa kanya. Humigpit ang hawak nito sa kanya at otomatiko namang inalayo niya ang mukha nang subukan nitong halikan siya. No, I don't. And why the hell do you care? Angil niya rito. Why? Dahil nagsiselos ako. Akin ka lang dapat, Janice. You're my prize. So automatically, you're exclusively mine. And mine alone. Mariing wika nito. Hindi siya nakapagsalita at halos bimigay ang kanyang mga tuhod sa intensang pagtitig nito sa kanya. Ramdam rin niya ang panunuyo ng lalamunan at ilang beses siyang napalunok upang mapatid lang ang uhaw na nararamdaman niya ng sandaling yon. Gusto niyang pagalitan ang sarili niyang katawan na para bang na-excite at nagre-respond sa sinasabi ni Mateo. She shouldn't feel this way. Bitiwan mo ako. Utos niya. Hindi ito kumilos at tila walang narinig na nakatitig lang sa kanya. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit parang ayaw makisama ng katawan niya. Her body's betraying her, and that makes her more annoyed. Mateo, last warning. Huwag mong sagarin ang pasensya ko at hindi mo gugustuhin na tuluyan ako magalit sa'yo. Puno ng pagbabanta na turan niya rito. Lihim siyang nakahinga ng maluwag nang bitiwan siya nito. Mabilis siyang lumayo rito. Why are you so hard on me? Tanong nito. Sinamaan niya ito ng tingin. Ask yourself. Malamig niyang sagot. Pagko ay inayos ang suot na coat at lumabas ng opisina. Paglabas niya ng opisina, ay nagulat pa siya nang makitang naroon pa si Melinda na tila inaabangan ng paglabas niya. Nakita niyang lumampas ang tingin nito sa kanya nang muling bumakas ang pinto sa likod niya. Miss Ortega, uwi ka na po ba? Tanong ni Darla nang makalapit ito sa kanya. Yes, may dinner meeting ako with my family. Idaan mo na lang sa bahay mamaya mga kailangan kong pag-aralan ng mga bagong designs. Also, I want you to call Mr. Donovan from Japan as an update about the progress of our deal. Bilin niya kay Darla habang naglalakad sila papuntang elevator. Noted, Mr. Ortega. Bukas pa pala ay may audition tayo for new men models para sa mga bagong garments na ilalabas natin para sa susunod na buwan. Saan nito? What time is it again? Tanong niya. Pinakikiramdaman niya si Mateo na tahimik lang na nakasunod sa kanila. 9 in the morning, miss. Sagot nito. Okay, but please do remind me again early in the morning. Sabi niya, saka huminto sa paglalakad ng nasa tapat na sila ng elevator.
Akmang pipindutin na sana niya ang button ng elevator nang may malaking kamay na inunahan siya. Panandalian siyang natigilan at sinulyapan ng binata. Pagkuway na una nang pumasok, nakita niya ang nakabadhang gulat sa mukha ni Darla. Napalipat-lipat silang tiningnan, saka makahulugan siyang initian. Inirapan niya ito at napasinghal dahil alam niya kung ano ang tumatakbo sa isip nito. "Have a good night, miss." Makahulugang tura nito at pasimple siyang kinindatan. "Shut up, Darla." Nakasimangot niyang singhal rito. Tinawanan lang niya ito at hinintay na sumara ang elevator bago umalis. Nanatili siyang tahimik at hindi ito pinansin. Nagkaroon ng awkward na katahimikan sa loob ng elevator. At kung pwede lang sana napabilisin niya ang pagbaba ng elevator, ay ginawa na ni Janice. Hindi siya komportabling mag-isa kasama si Mateo dahil sa takot na anumang oras ay may gagawin itong kapangasan na hindi niya kayang tanggihan. Nang sa wakas ay huminto ang elevator at bumukas ang pinto noon. Nagmamadali siyang lumabas at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Would you prefer to use your car? Narinig niyang tanong ni Mateo. "Yes. Alam mo naman na sigurong magpunta sa bahay namin." Sarkastikong wika niya. I can drive your car and leave my car here. Or you can hop in my car and leave your car here. Kaswal na sabi nito. Napakurap siya at napatitig sa mukha ni Mateo. Iba ang tumatakbo sa isip niya sa sinasabi nito. Her mind was going crazy and imagining wild things. Mga bagay na pwede nilang gawin sa loob ng sasakyan. Shit! Hindi niya napigilang turan. This man is dangerous for her. Hanggat nasa tabi niya ito, ay bigla na lang siyang nawawala ng kontrol sa sarili niyang isip at katawan. Paano niya ba matatakasan ng lalaking ito? Could you please stop swearing at me? Pakiusap nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo, ngunit hindi siya kumibo at nag-iwas lang ng tingin. Ibinigay niya rito ang susi ng sasakyan niya at nauna nang pumasok sa sasakyan. Kailangan niya mag-isip ng paraan kung paano niya mapapasuko si Mateo at lubayan siya nito bago nito tuluyang makuha ang gusto nito sa kanya. Hindi siya pwedeng magpadala lang sa ipinapakita nito sa kanya at sariwa pa rin sa kanya ang sugat na ibinigay ng kanyang ina sa kanya. Natigilan siya bigla nang marinig ang pamilyar na tunog ng kanyang sasakyan. Naramdaman niya ang pag-init ng mukha niya dahil nalampasan niya yon. Shit, this is literally crazy. Where are you going, Janice? Your car is here. Narinig niyang wika ni Mateo. I'll wait for you here. Sabi niyang pilit umakto ng normal kahit ang totoo'y ramdam niya ang pamumula ng mukha niya dahil sa pagkapahiya. Hinintay niyang pumarada sa harap niya ang sasakyan, saka siya mabilis na sumakay. Fasten your seatbelt. Sabi nito. Hindi siya nagsalita ngunit ikinabit naman niya ang seatbelt. Nang masiguro nitong maayos na siyang nakaupo, ay saka nito pinaandar ang sasakyan. Hindi na siya nagulat nang makarating sila sa bahay nila nang hindi man lang siya tinatanong ni Mateo. Of course, sa sobrang obsessed nito sa kanya, nothing's impossible for him. Pagkaparada ng sasakyan, ay mabilis na bumaba si Janice at nauna nang pumasok sa loob. Alam niyang kabastusan ang ginawa niya, ngunit gusto niyang ipakita kay Mateo na maling-mali ang ginawa nitong pag-reach out sa pamilya niya nang hindi man lang sinasabi sa kanya. "Janice!" Bungad sa kanya ni Chelsea na mabilis siyang nilapitan at niyakap. "Where's your husband?" Panunukso nito sa kanya. "Stop teasing me. Ayoko siyang pag-usapan." Sabi niyang inirapan ito. Tinawanan lang siya ni Chelsea at sabay silang naglakad papunta sa sala kung saan naroon ang kanyang kapatid at amang abala sa pagkikipaglaro sa kambal. "Hello guys." Walang ganang bating niya sa mga ito. What's with that face, Janice? Nakasimangot na tanong ng kanyang kuya Luigi. Don't mind me, big brother. I'm just tired. Hindi pa ba tayo kakain? Gusto ko nang magpahinga. Sagot niya at pasalampak na naupo sa single sofa. Where's your husband, Janice? Akala ko magkasama kayong pupunta dito. Tanong naman ng kanyang daddy. Marahas siyang napabuntong hininga at bago pa man siya makasagot, ay bumukas ang main door at pumasok si Mateo.
Natuon sa kanya ang pansin ng lahat na para bang may ginawa siyang karumal-dumal na krimen. Iniwan mo sa labas ang asawa mo? Salubong ang kilay na tanong ni Luigi sa kanya. What the hell is your problem, Janice? Nagkibit lang siya ng balikat at sinulipan ang papalapit ng si Mateo. Mas lalo namang nagalit si Luigi sa reaksyon niya at kulang na lang ay humandusay siya sa sahig sa sobrang talim ng tingin nito sa kanya. For once, grow up, Janice. Madilim ang anyong singal nito sa kanya. Kasasabi ko lang na pagod ako, kuya. Besides, nagawa nga niyang tawagan kayo. Tiyak namang alam niyang pumasok. Janice, Putol nito sa kanya. Itinikom niya ang bibig at nag-iwas ng tingin sa kuya niya. Masama talaga ang loob niya. At lalo lang yung nadagdagan dahil sa paninita ng kanyang kuya. enough, both of you. We'll talk later. For now, let's not ruin the night. Saway ng daddy niya at tumingin kay Mateo. Pasensya ka na sa inaasal ng anak ko. Good evening ho. Okay lang po. Alam ko naman na biglaan din ang ginawa ko. At hindi ko agad nasabi sa kanya. Magalang na bati ni Mateo nang makalapit sa kanila. Pasimple naman siyang itinulak ni Chelsea upang asikasuhin niya si Mateo. Dahil sa matalim na tinging ipinupukol ng kanyang kuya Luigi sa kanya, ay napilitan siyang paupuin si Mateo sa katabing sofa. So, Tumikim ang kanyang daddy bago muling nagsalita. if I'm not mistaken, you're here to discuss your marriage to my daughter. Dad? Singit ni Chelsea. Mas mabuti po yata ang kumain muna tayo bago ang interrogation portion. Tumawa naman ng mahina ang daddy niya, saka nagkamot ng ulo. You're right. Handa naman din ang mga pagkain kaya kumain na muna tayo. Sabi nito, saka inaya sila na pumunta sa dining table. Tahimik naman siyang tumayo habang si Mateo ay tahimik lang na nakasunod sa kanya. Napansin niya ang nanunuksong tingin ni Chelsea sa kanya. She just rolled her eyes at hindi ito pinansin. Pagdating nila sa dining table, ay bahagya siyang natigilan nang ipaghila siya ng upuan ni Mateo. Tahimik siyang umupo doon at kumain, habang masaya namang nagkukwentuhan ng mga ito. Walang gana siyang sumasagot kapag tinatanong siya, at kapag napupunta sa kanila ni Mateo ang usapan, ay hindi siya sumasagot, at ipinapakitang wala siyang interes pag-usapan ng tungkol sa kanila. Nang matapos silang kumain, ay inaya naman sila ng kanyang daddy sa veranda upang magpahangin, at ituloy ang totoong sadya ni Mateo roon. So, you guys are already married? Yes? Tanong ng daddy ni Janice, pagkaraan lang ng ilang sandali. Yes, Mr. Ortega. Sagot naman ni Mateo. Pero humihingi ako ng kapatawaran dahil biglaan lang yun. At hindi na paghandaan ng maayos. It was a civil wedding and... Civil wedding, my ass. Putol niya sa sasabihin nito. Ngunit kaagad na tumahimik nang makita ang masamang tingin ng kanyang daddy at ni Luigi. And what makes you think you can marry her without our consent? Seryosong wika naman ni Luigi. Gusto niyang sumang-ayon at matuwa sa sinabi ng kanyang kuya. Ngunit parang iba naman ang dinidikta ng puso niya na tila nanikip nang makita ng biglaang matigilan si Mateo. To tell you honestly, I take a precaution. I love her and wanted her to be my wife. So I asked her to marry me. That's why I'm here. I'm asking your consent. And we'll make the big preparation for our next wedding, so... Hold on. Singit niya ulit sa usapan ng mga ito. Sa kasinamaan ng tingin si Mateo. What the hell are you saying? Preparation for the next wedding, my ass? I never agreed to sign that damn contract in the first place. I know you're setting this up again. Janice, you need to calm down. Kaya nga nandito tayo ngayon para pag-usapan yan. Mateo called me directly at nakiusap na pag-usapan ng tungkol dito. Wika ng kanyang daddy, na tila hindi malang apektado sa paghuhurmentado niya. At kukunin ko na rin ang oportunidad na to para kausapin kayong dalawa tungkol sa pinasok niyong pag-aasawa. Lalo na ikaw, iho. As you can see, my daughter has a temper. Sigurado ka bang kaya mong pagtiisan ng anak ko? Marrying her isn't that easy, you know? At kapag ibinigay ko na ang blessing ko sa inyo, hindi ka na pwedeng magreklamo at magdesisyong iwalayan ang anak ko. Huwag po kayong mag-alala, sir. Nang magdesisyon akong pakasalan ng anak ninyo, ay buo ng pasya ko. At kahit kailan na hindi na magbabago yon. Mahal ko po ang anak ninyo at handa ko pong gawin ang lahat para sa kanya. Seryosong tura naman ni Mateo. That's enough for me.
Nakangiting wika naman ng kanyang ama. Parang sasabog ang ulo ni Janice habang pinapakinggan ang seryosong pag-uusap ni Mateo at ng kanyang daddy. Ang buong akala niya ay pareho silang kakausapin ng kanyang daddy. Pero bakit si Mateo lang ang tinatanong nito? At parang nakalimutan na siya nito. Wala ba itong balak tanungin siya na sarili nitong anak? Kung okay lang sa kanya ang mga nangyayari? Palitan niyang tiningnan ang mga ito at marahas na napasinghal. Wala na ba talaga siyang kawala at tuluyan ng matatali kay Mateo? Abangan ang susunod na episode sa susunod na linggo. Maraming salamat po sa pakikinig at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-like ang episode na ito.